Okay, isang mapagpalang araw po ng Sabado. Ikawalo po ng buwan ng Agosto, 2026. August 8, 2026. Po, second Saturday of the month of August. Tulad po ng dati, tayo po ay magpapasimula sa gawain na pinagkatiwala sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng isang maikling pananalangin. Tayo po ay dudulog sa Kanya. Hingi po tayo ng gabay patnubay sa ating Panginoon. Amen. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan, dakila. Sa mga pagkakataon pong ito, kami po ay lumalapit sa iyo, Diyos, na Ama, ikaw po ang siyang patuloy na kumilos. Ang siyang patuloy po na magpala, o Diyos, sa gawain ito na pinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon. Ama, ikaw po, o Diyos, ay aming patuloy na sasambahin, patuloy ka namin, Panginoon, pupurihin. Diyos, sa aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Nais po namin, o Diyos, na ikaw po ang siyang kumilos, gumabay, pumatnubay sa amin, o God. Lord, ikaw po, Ama, ang magbigay ng talino, karunungan, kaalaman sa akin, o Diyos. Alam mo, Panginoon, na sa ganang aking sarili, Diyos, wala po akong magagawa, o Panginoon. Kaya nga po, Ama, ako po ay lumalapit sa iyo. Patuloy na humihingi po ng gabay patnubay, o Diyos. Ma, ikaw po ang siyang magsalita sa akin sa pamamagitan po ng talino, sa pamamagitan po, Ama, ng iyong Santong Espiritu. Diyos, pagpalain mo po ang mensahe na pinagkatiwala mo po sa araw na ito. Panginoon, kumilos ka. Tingnan mo ito. Sa lahat po, Panginoon, ng nakikinig, nanonood, ikaw po, o Diyos, ang gumabay sa kanila. Dalawin po sila, Panginoon, sa kanilang pakikinig, sa kanilang panonood, sa kanilang patuloy na pagsubaybay sa gawain ito na pinagkatiwala po sa amin, O God. Lord, minsan pa po, sila po na mayroong mga karamdaman, dalangin ko po, Panginoon, ang kagalingan para po sa bawat isa sa kanila. Sila po na mayroong mga suliranin, mayroong mga bigatin, Panginoon Diyos. Bigyan mo po ng katugunan, bigyan mo po sila ng kagaanan sa kanilang mga alalahanin. At gano'n din po, Panginoon, sila po na nasa biyahe sa mga oras na ito, sa mga pagkakataon ito, ang protection mo, ang gabay, ang patuloy po nilang maranasan. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain ka. Minsan po, O Diyos, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang gawain ito, ang mensahe na pinahiram mo po sa amin sa araw na ito. Pagpalain mo po ito. Ito po, O Diyos, ang aking dalangin sa pangalan po at kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo, sa presensya at kapamahalaan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord. Ang oras po natin ay ganap na 5:23. Ano po? Tayo po ay nagkaroon po ng konting adjustment sa ating sa ating oras, ano po? Kasi po mayroon pong nadagdag na isang programa na kasunod po o sinundan po natin. So, ang nangyari po ay na-adjust po tayo ng 15 minutes. Ano po? Yung po dating oras natin na 5:00 eksakto hanggang 6:00 po ng ang ating oras. Ngayon po ay 5:15 hanggang 6:15 po ito. Opo. Alam ko po na maunawaan ninyo ang ito, sapagkat isang gawain din po ang ating sinusundan, sinusundan po natin. Okay. Bago po tayo magpapasimula dun sa yung pong dating oras natin, mayroon pong nakasalang. Okay. Muli, isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. At ngayon po, ang oras po natin ay 5:24. Okay. 5:24.
Ang ating pong pag-aaral ngayon ay nakatala po dito sa aklat po ng ni San Mateo. Ano po? Basahin po natin dito po sa aklat po ni San Mateo, kabanatang 8. Ano po? Magipagbukas po kayo ng inyong dalang Biblia dito po sa aklat po ni San Mateo, kabanatang 8, pasimula po sa talatang 1 hanggang sa talatang 5. Ano po? Matthew chapter 8, beginning verse 1 up to verse 5. Ito po ay babasahin ko una, no po, sa Tagalog. Tapos po babasahin ko sa English dahil sa English po yung pong titulo na ibinigay ko sa mensahe na ating pagsasaluhan sa araw na ito. Amen. Sa Tagalog po muna. Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ito po ang ano ng Biblia. Okay, Poimen. Chapter 8 verse 1. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong, huwag mo itong sabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng lahaing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Verse 5. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakipag-usap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po ay naparalisis. Siya'y naratay sa amin at lubhang nahihirapan. Paruroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Verse 7 na po yan. Verse 8, ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. O, doon po tayo. Sa Tagalog po, sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Sa English naman po ay ganito ang sinasabi. Matthew chapter 8 verse 1 hanggang verse 8. No po? Matthew chapter 1 chapter 8 verse 1 hanggang verse 8. Ganito po ang sinasabi. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Alam po ninyo pag malabo na ang mata, maski na po mayroong mga napakahirap po Okay. Matthew chapter 8 verse 1 up to verse 8. Ganito po ang sinasabi sa wikang Ingles. When he had come down from the mountain, great multitudes followed him. Ang Panginoong Jesucristo po ang sinasabi dito na when he had come down from the mountains. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then, what's the word po? What's the word? Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing. Saying, I am willing. Be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, See that you tell no one, but go your way. Show yourself